Laging rejected sa mga inuutangan nyong OLA? Kahit paulit-ulit ka na pong nag-a-apply, hindi pa rin pumapasa. So don't worry guys, this video is made for you dahil nga ngayon 2025, sa mga nakakapansin dyan, at talaga namang maraming nakakapansin, merong mga loan apps na nag-e-exist na hindi lang para sa mga may good credit history, kundi para rin sa mga nagsisimula pa lamang or sa mga first timer dyan na magta-try, or kahit ikaw ay ilang beses nang na-reject. In this video guys, I will share with you the top loan apps for Filipinos who often got rejected. So hello po dyan sa mga laging rejected at laging may pending o kaya naman ay na-auto-decline ang inyong mga applications. So don't worry guys, ito na, share ko sa inyo guys yung best loan apps para sa mga laging rejected dyan. Pero bago natin puntahan guys yung mga loan app na sasabihin ko sa inyo guys, kung hindi ka pa po dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly click the subscribe button, turn on the notification bell dahil sa video na to guys, kukuha po ako ng 1 lucky winner. So bali guys, every Monday 5 lucky winners po yung aking i-announce, and every last Monday of the month, bali monthly po na may cellphone giveaway tayo. Kaya stay connected, stay active, and syempre wag mo kalimutang i-like tong video na to at mag-iwan ka ng comment dyan sa comment section. And so much for that guys. At dahil nga sa dami ng mga loan apps dyan na nagkalat, hindi natin alam kung legit sila or nangi-scam lang. So ngayon guys, alam naman natin na mahigpit yung mga loan apps na yon. Hirap rin silang magtiwala kasi marami na dyang naglo-loan phishing. Pero may ilan din naman na updated na ang system. Mas flexible at minsan di na kailangan ng marami pang requirements. O diba? So ngayon guys, alamin na natin yung top loan apps para sa mga laging rejected dyan. So if you're interested at isa ka doon, nako, panoorin mo to hanggang dulo. So, disclaimer na guys, yung mga loan app na sasabihin ko po dito ay hindi po ako promoter, hindi rin po ito sponsored. Ito po ay based lamang po sa experience ko at sa ilang mga review at ilang suggestion na rin ng mga nakautang na sa mga loan apps na to guys. So, dito guys, kahit kumpleto ka na po sa requirements, may stable income ka, or kahit repeat borrower ka po ng isang loan application, nare-reject ka pa rin. So, bakit? Kasi may mga ilang application po kasi na gumagamit ng automated scoring. Ibig sabihin, kung hindi tugma ang iyong information sa database nila, or kung flag ka sa dating loan application na in-applyan mo before, automatic rejected ka po. Kaya importante na mas malaman mo kung ano yung mga loan app na may flexible talaga, or mas flexible, lalo na kung ikaw ay nagsisimula pa lamang dyan, o kaya na may nagkaroon ka na ng bad credit history before. So ito guys, unang-una ko na pong sasabihin sa inyo, ito yung loan application na nagpapaloan ng 2,000 pesos up to 50,000 pesos guys. Syempre, one valid government issued ID lang ang kailangan mo. Itong pong loan application na sasabihin ko sa inyo ay si One Hand. So perfect po ito para sa mga first time borrowers kasi ito po yung loan application na may high approval rate kahit po ikaw ay first time user. Basic information lang, pwede ka na dito agad ma-approve guys ng up to 5,000 pesos. So ang pros nito guys is licensed and registered sa SEC, mabilis mag-approve, legit, at yung cons lang syempre, may ilang mga documents ka po na need ipasa na medyo nagpapatagal po ng process. At yung iba guys is meron na ring mga complain about dito, which is hindi naman talaga maiiwasan na medyo nahihirapan daw po silang ma-approve sa application na to na si One Hand. Pero syempre, iba-iba naman tayo guys ng opinion. Dako na tayo guys sa pangalawang loan application para sa laging rejected na tulad mo guys is si Tala Philippines. O, diba? Matagal na to sa market, guys. Start pa lang ata ng pandemic, nag-e-exist na to. At hanggang ngayon, guys, legit na nagpapaloan. Nagpapaloan, guys, ng 1,000 up to 25,000 pesos. Hindi po to 7 days. From 18 days to 30 days po, pwede kang makapag-loan dito kahit ikaw po ay first-time user. Syempre, may mga ilang cons din about dito kay Tala, no? So, dito, guys, kapag may account ka na before at nagamit mo pag-login yung cellphone mo doon, hindi mo na to magagamit
magagamit kung ikaw man ay gagawa ng new account kay Tala. At syempre, kung nagamit mo na rin yung number mo before, hindi mo na siya magagamit, guys. So, calls din kasi available lang po ito sa Android as of now. Next loan app, guys, na pwede po sa mga laging rejected dyan is si OLP or si Online Loan Pilipinas. So, dito guys, kapag first time ka, pwede mong malong dito is from 1,000 to 7,000 pesos. 0% interest po. Pero may minimal charges lang like transfer fee or yung pag-transfer mo sa GCash, halimbawa, ganun. At syempre, 30 days to pay. So, may option ka naman kung pwede 7 days, 14 days, 21 days, 28 days. So, ganun guys. May mga option naman sila ganun kay OLP. Cons lang din about dito kay OLP, guys, is pwedeng tumaas po yung interest kapag hindi ka po nakapagbayad on time. At may ilang report na rin dito na aggressive daw yung kanilang collection method. Hindi naman guys maiiwasan na may complaint na masama sa isang loan application. Kaya nasa sa inyo pa rin naman guys yung decision, no? So, dito guys is kanya-kanya tayo ng opinion sa mga loan app na to, guys. Next na po natin guys, na best loan app para sa mga rejected dyan is si Unacash. Ang amount na pwede mong malong dito is from 1,000 up to 50,000 pesos, pero may proper evaluation pa rin po yun kapag ganun kalaki na talaga. Ang kanyang repayment period guys is from 30 days to 180 days, guys. Yun nga lang guys, hindi lang one valid ID ang kailangan mo dito. Kailangan mo din dito ng proof of income. Yun lang yung cons, no? Kailangan mo ng screenshot of payslip, GCash history, transaction history. So, ganun guys. Ang kagandahan naman is installment to. Kasi bukod sa buy now pay later platform siya, may flexible terms din siya, guys. Like 1 month up to 6 months pwede mo siyang bayaran. O, diba? At syempre, dagdag cons na rin is medyo mahigpit sila sa screening kapag ikaw ay first time na mag-a-apply sa kanila, guys. So, yan lang muna, guys, yung mga best loan application para sa mga laging rejected dyan. So, share ko na rin sa inyo, guys, yung ilang tips para maiwasan nyo talaga yung rejection kapag kayo mag-a-apply sa OLA. Syempre, unang-una dyan, guys, is gumamit kayo ng valid ID. Gumamit kayo ng government-issued ID like UMID, PhilSys, driver license, yan. Ikalawa, guys, is make sure na tugma po lahat ng information mo like birthday and address dun sa valid ID mo. Number 3, guys, ito yung pinaka-avoid multiple applications dahil nadedetect nila, guys, yan. Nafa-flag yan, guys, kapag at the same days, mag-a-apply ka sa ilang loan application. So, nadedetect nila yan, guys. Kaya, huwag kayong mag-a-apply ng napakarami sa loob ng isang araw lang, guys. Number 4, don't uninstall the app too quickly. Huwag nyo agad-agad i-uninstall. Kasi maaari po na may impact po sa trust rating nyo yan. Number 5, guys, use the same phone number at email. Huwag po kayong paiba-iba. Halimbawa kay OLP, nag-apply kayo ng gantong number, gantong email. Same din dapat kapag mag-a-apply kayo sa iba. Huwag po kayong paiba-iba ng phone number at email. So, yan lang po yung ilang tips ko para sa inyo, guys. Malay nyo, sa susunod na mag-apply kayo is hindi na kayo ma-reject. So, yan lang yung vlog natin dito, guys. If ever man na kayo ay may mga best loan application para sa mga laging rejected dyan, kindly share po dyan sa comment section para at least magkaroon ng idea yung mga bago palang magta-try at laging rejected talaga dyan. So, sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, kindly click the subscribe button, turn on the notification bell, and be updated lagi sa mga vlogs natin. So, bye-bye na muna for now, guys. See you on my next vlog.